Arangkada na simula sa linggo ang pagpapatupad ng gun ban at mga checkpoint sa pagsisimula ng unang araw ng election period. Pagtitiyak naman ng COMELEC at PNP, hindi daw dapat natakutan ng publiko ang mga ilalatag na checkpoint sa bansa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Madaling araw ng linggo, magiging pamilyar na tanawin muli ang mga checkpoint sa kalsada sa buong bansa dahil ito sa pagsisimula ng election period. Dito magkakaroon ng kapangyarihan ng COMELEC na magpatupad ng gun ban at checkpoint kaugnay sa national and local elections sa Mayo. Para iwas aberya, naistiyakin ng COMELEC at ng pulisya na hindi katatakutan ang mga checkpoint. Meron itong marked vehicle, meron itong signage kung saan nakalagay yung pangalan ng team leader. Yung mga nagmaman ng checkpoint, naka-properly uniform. May mga nameplate. At nasa well-lighted area kung gabi. Sa panig ng motorista, pinapayuhan ang lahat na makipagtulungan kapag pinahihinto ng mga otoridad. Pagkagabi, pag tayo papalapit sa checkpoint, patayin na natin yung headlight. Then buksan natin yung cabin light. Makipag-cooperate naman tayo. Wala namang magiging problema dito. Paalala ng Automobile Association of the Philippines, ilang simpleng tanong lang ang dapat tinatanong sa ganitong sitwasyon. Hindi kailangan bumaba ng sasakyan, hindi naman pwede rin kapain yung mga passenger at saka yung driver because the main purpose is one or two questions. The basic engagement, saan ho kayo galing, saan ho kayo pupunta, tiga saan ho kayo, at saan kayo pupunta. If you cannot answer the basic question, you will escalate the conversation to say, mukhang mayroon kayong tinatago. Pwedeng silipin ng mga otoridad ang inyong sasakyan pero limitado ito sa kung ano lang ang kita ng kanilang mata o yung tinatawag na plain view doctrine. Sa pag-implement ng checkpoint, ma'am, check lang natin dito yung plain view doctrine. Yung i-apply lang natin, titignan natin kung may mga nakikita tayong mga ipinagbabawal, yung mga illegal na items dyan, katulad ng baril. Kung wala naman, hindi natin i-require na buksan nila yung compartment, buksan nila yung trunks para mahanap natin ito. Maliban na lang daw kung may sapat na dahilan para paghinalaan siya dahil sa kakaibang kinikilos at kung may impormasyon ng mga otoridad tungkol sa kanya. Pagtitiyak naman ng mga otoridad, magiging maingat sila sa pagsunod sa regulasyon. At kailangan namin ng sambayanan dyan upang ma-report, upang masabi sa amin ano pang dapat na adjustment ang dapat gawin natin. Yung nagtatraffic man o naiistorbo, pasensyahan nyo na po para sa inyo rin naman lahat yan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.